Maligayang pagdating sa pangdaigdigang tape ministry ng dakilang propitang Elijah ng Malakias 4, Brother William Marion Branham. Aking minamahal na siyuta, bumubula lang ang aking puso kapag nakikita ko kayong lahat nga nagtitipon-tipon sa paligid ng aking tinig, nakikinig sa aking salita, habang nagsasalita ako sa inyo sa pamagitan ng aking anghel. Napakasaya sa akin na malaman na sa iyo ang revelasyon ng isa na pinili ko na maging aking tinig sa iyo. Ang paniwalaan ang bawat salita na kanyang sinabi ay hindi kanyang salita, ngunit aking salita sa iyo. Napakahalaga nito sa akin. Itinala ko ito at inimbak para sa iyo para marinig mo ito ng paulit-ulit. Hindi ko ninais na kalimutan mo ang sinabi ko na mula sa aking puso. Alam ko na ito ang tanging paraan na maibibigay ko sa iyo ang perpektong pananampalataya na kailangan mo para magkasama tayo. Lagi kong ginagamit ang isang lalaki para magsalita at hihayag ang aking salita sa aking nobya, gaya ng ginawa ko kay Moses. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang nakuha niya. Dahil sinabi lamang niya ang aking mga salita. Sinabi ko pa sa kanya, gagawin kitang Diyos. Ikaw ay isang Diyos at si Aaron ay magiging iyong propeta. Kukunin ko ang iyong boses at gagawa ko kasama mo. Magsasalita ako at hindi ito maitatanggi ng mga tao. Ano man ang sasabihin mo, mangyayari. Ngayon, nakakuha ka na ng perpektong pananampalataya sa aking salita. Hindi mo lamang kinikilala kung sino ang aking ipinadala sa iyo upang maging aking tinig, ngunit ngayon ay kinikilala mo na ang aking salita ay nabubuhay at nananahan sa iyo at binigyan ka ng perpektong pananampalataya. Alam mo kung sino ka. Kayo ay nanatili sa akin at ang aking salita sa inyo. Itanong kung ano ang gusto mo, ibibigay ito sa iyo. Sa aking pangalan ay magpapapalayas kayo ng mga demonyo. Sa kalooban ko, sa inyong kalooban. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, hindi. Kung sasabihin ko, kung sasabihin mo sa bundok na ito, ang iyong kaaway ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ikaw at ang aking salita ay iisa. Kung mayroon kang mga anak o mahal sa buhay, na wala kung saan sila dapat naroroon, kunin sila. Kung ito ay nagtatrabaho sa iyo, pagkatapos ay ilapat ang iyong ganap na pananampalataya sa aking ganap na salita at nanatili sa iyo at maaari mong makuha ang iyong hinihiling. Napakatagal kong hinihintay na makilala mo kung sino ka, ang makita kang naghahanda sa iyong sarili sa pamagitan ng pakikinig sa aking salita. Ako ay sobrang nasasabik na dumating na ang oras. Ang perpektong salita na iyon na aking sinabi at inimbak para sa iyo ay aking tanda para sa bawat mananampalataya ngayon. Ito ay ang Espiritu Santo, hindi isang dugo, isang kimika, ngunit ito ay aking banal na espiritu. Aking salita na nabubuhay at nananahan sa iyo. Ang oras ng tanda na iyon na ipapakita ay malapit na. Dapat mong dalhin ang tanda araw at gabi, hindi lang sa linggo. Kailangan mong pindutin ang play sa lahat ng oras. Kinikilala lamang niya ang tanda. Iyan ang mensahe ng oras. Iyan ang mensahe ng araw na ito. Iyan ang mensahe sa panahong ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, tanggapin ito. Mayroon maraming mga mensahe sa labas, ngunit ang aking boses ay ang mensahe ng oras. Dapat mong tanggapin at paniwalaan ang bawat salita. Dapat itong ilapat sa oras ng gabi. Kayo sa buong mundo nakikinig sa mga tape. Ang tanda ng oras ay narito. Mayroon isang tanda na kailangan ilapat at wala ng ibang pagkakataon na maaring dumating ito. Nahuhuli mo ba ito? Halika at ilapat ang aking tanda sa iyong buhay. Kasama ang aking nobya ngayong linggo sa 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig natin ang aking mensahe sa nobya, ang tanda 63-0901 M. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. Henesis Kapitulo 4, versikulo 10, Exodo, ika-12 kabanata,
Joshua, ika-12 nga kabanata. Gawa, Kapitulo 16, versikulo 31. Gawa, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 7. Roma, Kapitulo 8, versikulo 1. Una Corinto, Kapitulo 12, versikulo 13. Efeso, Kapitulo 2, versikulo 12. Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 4. Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 11 hanggang 14. Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 29. Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 37. Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 24. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8. Versikulo 10 hanggang 20. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Ito ay nagtatapos sa liham ng pagsasama-sama ng mga agila mula sa Jeffersonville. Sa mga ginawang tape church ang kanilang bahay, pagbati sa bawat isa sa buong mundo mula sa lahat ng mananampalataya dito sa Jeffersonville, Indiana at sa Sierra Vista, Arizona. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom!